Ating puntahan ang ating pananaksulatan sa aklat ng Book of Psalms, chapter 49. From verse 7 up to verse 9 ay ating babasahin ang verse na ito. So sabi dito sa Psalms 49, verse 7 to verse 9, sabi yan, "No man can by any means redeem his brother, or give to God a ransom for him, for the redemption of his soul is costly, and he should cease crying forever, that he should live on eternally, that he should not undergo decay." Sa isang verse sa Matthew 20, verse 28, Matthew 20, verse 28, ito yung sinabi, "Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many." May the Lord God add blessing to the reading of His Word. Thanks, amen. Mako po tayo sa oras nito. Purihin ang Diyos. Hallelujah sa oras nito. So, bahala na lang yung ating technician, mga nasa mag-adjust ng sound. Medyo ang aking boses ay... Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil supposed to be kahapon ay naka-schedule ang aming men's fellowship. Pero dahilan po sa nagkaroon ako ng sore throat last Friday pa kung hindi magkamali. Paggising ko, medyo masakit yung aking lalamunan at so minabuti ko kahapon na sabi ko mag-rest na lang muna para makabahagi sa gawain sa araw nito. So salamat sa prayer ng mga kapatiran. At sa oras nito ay narito para sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Supposed to be, kinausap ko na yung mga brother natin para sila yung mag-take over. Pero medyo naramdaman ko naman kahapon, after prayer, ay naramdaman ko yung relief sa aking lalamunan dahil kahapon talaga ay pag umuubo ko ay masyadong masakit. Pero after ng prayer, then meron na ilang mga bagay na ginawa at sa biyaya ng Panginoon ay nakatulong at sa kanyang kagandahang loob. Now sa oras na ito ay dudulog tayo sa mga salita ng Diyos muli. So nice kung pumunta tayo sa ating paksa na pag-uusapan at hopefully sa biyaya ng Diyos ay tulungan ng Panginoon matapos ang bahaging ito. Nice kong mag-share sa inyo ang verse na ating binasa sa Book of Psalms chapter 49 ay nagpapakita ng ganito. Pwede ba natin basahin sa Tagalog? Ang verse na ito ay nagsasabing, "Wala sa kanyang makakatubos sa ano pamang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya." So pinapakita rito ang context po ng chapter 49 ng Book of Psalms ay patungkol sa ilang mga tao na nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Na kahit man ang tao ay mayaman at meron siyang salapi, meron siyang pag-aari sa buhay na ito, ay hindi ito ang magiging daan para matubos niya ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa upang siya ay maligtas. Yan ang aking pinagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Dahilan kung ang mayaman ay magkakaroon ng pagkakataon na tubusin ang kanilang mga kaluluwa para sa kaligtasan, kawawa tayo mga mahihirap. Diba? Kawawa tayo mga mahihirap. At kung ang paraan ng Panginoon ay magiging daan ay ang ating pagpapamisa ng espesyal para ang kaluluwa ng tao ay maligtas, so malaking advantage ang mga mayayaman sa ibabaw ng sanlibutan. Datapot, ang salita ng Diyos ay nagsasabing wala sa kanyang makatutubos sa anupamang paraan. So there's no other way
There's no other way o walang ibang paraan para matubos ng tao ang kanyang kaluluwa, ang kanyang sarili sa tinatawag na kapahamakan. Dahilan, ang Biblia ay nagsasabi ay ang lahat ng tao ay ang kanyang direksyon ay kapahamakan kung walang tagapagligtas na mag-intervene sa kanyang buhay. So sabi rito, wala sa kanyang makakatubos sa anumang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. So tandaan natin yung mga linyang yan, dahilan mamaya ibabalikan natin ang bagay nito. Na sinabi diyan, wala o ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. So ang version ng English ay nagsabi, or give to God a ransom for Him. So next verse, sabi niya, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Ang katubusan ng ating kaluluwa ay mahal. Sabi riyan, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailanman. Sa ibang version, ipinapakita ron, and he should cease crying forever. So, yung mga tao ay give up na lamang sila, pero hindi nila magagawang tubusin ang kanilang mga kaluluwa. Ni sa anumang paraan, give up na lamang sila. Ang sumunod na verse ng verse 9 ay nagsabi ron, upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan. So, ang tao ay hindi niya maaaring lampasan o hindi niya maaaring lagpasan ng kamatayan. Ang kamatayan ay darating at darating sa kanya, so dapat ang tao ay pinaghahandaan ang ganitong bagay. So hindi ito, maraming mga tao na ayaw pag-usapan ang ganitong bagay. Ngunit ito ay itinakda ng Panginoon sa bawat isa. So sa oras na ito, nais kong pag-usapan natin, dahilan yung verse na ating nabasa kanina, ang katubusan ng ating mga kaluluwa ay mahal. So bigyan natin ng pansin ang paksang a very costly ransom. Or in other words, it is the most expensive ransom. So gusto kong kunin yung salitang a very costly ransom. Isa sa pinakamahal na pagtubos. Ilan sa inyo nakakaisip kapag narinig nyo ang salitang ransom? Diba? Merong naglalaro sa inyong kaisipan pag narinig nyo yung salitang ransom. Pag narinig nyo ang salitang ransom, babalik sa inyong kaisipan yung salitang kidnap for ransom. Diba? Yung mga masasamang loob, yung mga sindikato, ang ginagawa nila kapag nakakakita sila, nakakaalam sila ng mga mayayaman, ng mga tao, ay it's either kung hindi yung taong yun na mayaman ang kanilang ikikidnap, at sa mga nagdaang panahon ay naging palasakyan dito sa Pilipinas ang kidnap for ransom. Ang mga abu sayyaf ay ginagawa ang ganitong bagay, at kung hindi yung taong yun, maaring minsan yung isa sa mahal sa buhay, maring anak, maring asawa, maring sino pa man sa kanilang pamilya ay kukunin, at kapag nakidnap nila and then tatawagan nila yung pamilya at sasabihin, kinakailangan mo maghanda ng ilang milyon, 5 milyon, at maghanda ka dahilan kung hindi mo ibibigay ang 5 milyon, ay papatayin namin ang iyong mahal sa buhay. So, ganun ang nasa kaisipan natin ng ransom. Pero alam nyo, mga kapatid, bago ko puntahan yung kaisipan na gusto kong i-drive, merong isang pangyayari na ito ay naitala sa isang website na riches.com. Ay merong nakatala doon na 10 most expensive
ransom ever paid. Merong nakatalado na 10 most expensive ransom ever paid. Hindi ko bibigyan ng pansin yung 10. Kukunin ko lang yung yung number 1. Ang number 1 ay isang maring ito ay Chinese. Hindi ko rin masyadong kilala yung taong ito. Pero itong naitala sa website na ito, si Victor Lee ay meron siyang anak. Si Victor Lee ay isang anak. Si Victor Lee ay isang anak ng isang billionaire. At siya ay ang kanyang ama ay si Li Sheng. So itong si Victor Lee siya ay kinidnap at siya ay ng isang nagngangalang big spender. So itong si Big Spender ay isang kilalang marahil merong siyang involved sa syndicate dahil marami siyang krimeng nagawa. At kinidnap niya si Victor Lee na anak ng isang billionaire na si Li Sheng. At siya ay pinaghanda upang tubusin ng ransom ng halagang $135 million. So ito ay naitala ang isa sa pinakamahal na ransom na binayaran. At ginawa ng mayamang ito ay inihanda ang $135 million. So ibig sabihin, kaya niya talagang mag-afford ng ganitong kalaking halaga at ibinigay ang ransom money sa nagkidnap sa kanyang anak at na-release ang kanyang anak after paying the ransom money ng $135 million. After a couple of years ang nakalipas, ang nag-abduct o nagkidnap sa kanyang anak ay nahuli at siya ay pinatay rin. So, makikita natin mga kapatid na dito sa ibabaw ng lupa ay merong napakamahal na naitalang pinakamahal na ransom money ibinigay alang-alang lamang sa isang tao. And can you imagine mga kapatid na kung pag-uusapan natin kung ang anak ng isang billionaire ay binigay ang $135 million para lamang sa kaligtasan ng kanyang anak upang huwag mamatay. Well, kung alam niyo ba na kung ang taong ito ay hindi niya makikilala ang isang magbabayad ng ransom sa kanya, ay pwedeng siya ay mapahamak. Maaring nakalagpas siya doon sa kamay ng kriminal, pero merong isang paghuhukom na hindi niya pwedeng lagpasan. Na ang tao ay kinakailangan makaranas ng tinatawag na pagransom. Dahilan, doon sa verse na binasa natin kanina sa chapter 20 ng Book of Matthew, ay sinabi ng ating Panginoon, mismo ang Panginoon ang nagsabi ng ganitong bagay, na sabi niya, ang anak ng tao ay hindi naparito para paglingkuran, kundi siya ay naparito para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang ransom para sa marami. So, but to serve and give his life a ransom for many. In fact, sa ibang version, ang life dito, to give his life, sa ibang version ay soul. To give his soul a ransom for many. So, dito sa mundo, ang salitang ransom ay pangit ang kanyang pinapakita dahilan ang nakikita natin dito sa ibabaw ng mundo, isang kidnapper, ikikidnap ang isang tao
at siya ay hihingi ng ransom at yung ransom money ay mapupunta doon sa kriminal at sa kanya i-release yung tao. Ngunit alam niyo ba na ang salitang ransom ay ito ay una nang naitala sa banal na kasulatan. At ang Diyos mismo ang siyang humihingi ng ganitong bagay. Hindi para sa kanyang kapakinabangan, kundi ang ransom na kanyang na kanyang hinihingi na napaka-taas at napakamahal ay hindi kailanman kayang ibigay ng sino man sa atin. Alam niyo ba mga kapatid na hindi mo kailanman kayang ibigay ang hinihingi ng Diyos na ransom para sa isang kaluluwa. Para sa isang kaluluwa ay hindi kayang ibigay ang ransom na ito. So dahilan ang ransom ay pinapakita na a ransom is the money demanded for the release of a captive. Ang ransom ay isang uri ng halaga na hinihingi ng isang sino man para pakawalan ang isang captive. Alam niyo ba mga kapatid na ang ating Panginoon ay isa sa kanyang gampanin o gagawin ay sinabi ng banal na kasulatan, ang kanyang gagampanan ay magpalaya sa mga nabibihag. Puntahan natin ang Luke chapter 4 verse 18. Ang Luke chapter 4 verse 18 ay nagsasabing, "The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives." So pinakita rito, sabi niya, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin at ako'y kanyang pinahiran upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga dukha. Ako'y kanyang sinugo upang ipahayag o itanyag ang paglaya. Anong sabi riyan? Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. So pinakita riyan na sabi niya, ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Now, alam niyo ba kung sino yung mga bihag na ito? Ang bihag na ito ay minsan iniisip ng ilan na ako ay hindi bihag. Ako ay malaya. Ako ay hindi bihag. Minsan po naalala kong patotoo ng isang mangangaral sa panahon ng kanyang kabataan habang sila ay nagbibigay ng mga leaflets, mga tract, at sila ay kumatok sa isang pintuan ng bintana ng kotse ng isang mayaman at binabaan siya ng bintana at kanyang inaabot yung tract na ito ay may kinalaman para sa kaligtasan ng kaluluwa. At ang sagot ng nasa loob ng sasakyan ay sabi niya, hindi ko yan kailangan, ibigay mo yan doon sa mga nasa bilangguan, sila ang nangangailangan ng ganitong bagay. But you know mga kapatid, alam nyo ba ng lahat ng tao ay nabihag? Lahat ng tao ay nabihag. Lahat ng tao ay nasa ilalim siya ng tinatawag na pagkabihag. Paano siya naging bihag? Ano ang bumihag sa kanya? Paano siya naging captive? Sasabihin ng isang tao, malaya ako. Pwede kong gawin ang lahat ng mga bagay. Hindi ako nakakulong, walang bumibihag sa akin. Alam niyo ba, ang banal na kasulatan ay nagsasabi ng ganito, at kailan naganap ang pagkabihag na nangyari? At paano ito nangyari? At ito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Romans chapter 5 verse 12. Romans chapter 5 verse 12 sabi rito. Sabi niya, "Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death is spread to all men because
all sinned. Sabi na sa Tagalog, sabi niya, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao. Now, ang isang taong ito ay inyong tandaan kung sino ang isang taong ito. Sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So, dito pinapakita na ang tao ay nagpasimulang naging bihag kailan sa panahon ng unang magulang natin ay nahulog sa pagkakasala, si Adan at ang babae. Nang sila ay mahulog sa kasalanan, then mula noon ang tao ay napailalim sa pagkabihag. They become captive, naging captive sila. Paano sila naging captive? Sila ay captive na ng tinatawag na kamatayan. Dahilan sa pasimula, ang tao ay hindi sila nakakaranas, walang kamatayan ang tao. Nang dilalang ng Diyos ang tao ay hindi naranasan ng kamatayan. Pero bakit ang kamatayan ay dumating? Ano ang naging daan ng kamatayan? Paano ito? Anong naging pintuan ng kamatayan? Bakit siya nakapasok sa ibabaw ng sanlibutan? Ang sabi rito, ang naging pintuan ng kamatayan, bakit siya nakapasok, ay ang kasalanan. Nang ang kasalanan ay gawin o maganap sa sinabi ng Panginoon, sa araw na kayo ay kumain, sa araw niyan, kayo ay mamamatay. So, at sabi rito ng sumunod na verse 14, pinakita roon na sabi niya, na bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adan. So pinakita roon sa verse 12, sabi niya, at sa pamamagitan ng kasalanan ay pumasok sa sanlibutan ang kamatayan, sa pamamagitan ng kasalanan, at ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Now, sabihin niyo sa akin kung merong taong pwedeng tumakas sa kamatayan. Sinong tao ang pwedeng takasan ng kamatayan? Well, maraming mga tao na nagsasabi kapag dumarating sa kanilang, ang mga mayayaman kapag dumarating sa kanilang terminal cases, sasabihin nila, Doktor, gawin mo ang lahat ng bagay. Anong walang pag-uusapan tayong salapi, lahat ay gawin ninyo para lang mabuhay ang aking kamag-anak. Ngunit darating sila sa kahit man ang doktor, kahit man ang magagarang hospital na kumpleto sa mga sophisticated na mga facilities, naroon ang lahat ng mga aparato na pwedeng gamitin nila. But at the end of the day, sasabihin nila, wala na kaming magagawa. Ang Diyos lamang ang makakapagpasya. So ibig sabihin, walang sino man na pwedeng tumakas sa kamatayan dahilan ang lahat ng tao ay captive ng kamatayan. Captive, naging captive siya ng kaaway. At mula na ang tao ay mahulog sa kasalanan, siya ay nawala sa pinakamabigat o pinakamagandang kalalagayan at siya ay bumagsak at nahulog. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang tao, alam niyo, pinakita ng banal na kasulatan yung salitang, mababasa natin yung salitang ransom, di ba? Yung ransom at yung redemption ay mga synonymous words o magkakahalintulad na salita na ginagamit para ipakita ang tinatawag na katubusan o yung salita ng yung salitang katubusan ay pagbabalik sa dating kalalagayan. Di ba? Ang salitang katubusan, the word redemption ay para ka ibalik dun sa original at magandang katatayuan mo. Diba, tingnan nyo, ang isang kinidnap, kapag siya'y kinidnap, galing siya sa mayamang angkan, galing siya sa mayamang pamilya, natutulog sa magandang higaan, air condition na kwarto, malambot na kama, at pinagsisilbihan ng
ng mga katulong, lahat ng kanyang kailangan ay binibigay. Pag siya ay kinidnap, dadalhin siya sa isang lugar na hindi siya komportable, hindi maganda ang kanyang kalalagayan, hindi siya nakakakain ng tama, at yun ang kanyang nilolong, ang kanyang hinahanap ay siya ay makabalik doon sa dati niyang kalalagayan. Alam niyo ba mga kapatid na ang kalalagayan ng tao ay katulad siya ng ipinahayag ng Panginoon sa aklat ng Lucas na alibughang anak. Isang anak marahil siya ng isang may kayang pamilya. At ang bunsong anak na ito, merong isang lalaki na meron siyang 2 anak. At ang bunsong anak niya ay lumapit sa kanyang ama. Sabi niya, "Ama, ibigay mo sa akin ang aking bahagi." At ang ama ay hinati ang kanyang bahagi at ibinigay sa ang kanyang bunsong anak. At nang kanyang may bigay sa kanyang bunsong anak, yung kanyang anak na ito ay umalis at nagliwaliw, ginastos ang kanyang bahagi ng kayamanan ng kanyang ama sa isang paluging paraan. At nang siya ay hanggang sa hindi niya namalayan, ang kanyang kayamanan ay naubos na. At nang naubos na ang kanyang kayamanan, dumating ang isang kagutom sa lugar na yon at wala siyang magawa kundi pumasok na tagapag-alaga, tagapagpakain ng baboy. At ayon sa banal na kasulatan, ang batang ito, ang lalaking ito, dahilan sa gutom, ay halos gusto ng kanin yung pagkain ng baboy na kanyang sineserve doon sa mga baboy. Ngunit habang nasa siya sa ganitong kalalagay, naisip niya, na sabi niya, doon sa bahay ng aking ama, sabi niya, hindi ako nakakaranas ng ganitong bagay. Bakit ako ngayon narito sa ganitong kalalagayan? At sabi niya, ako ay nais kong makabalik doon sa bahay ng aking ama. So ganun po ang kalalagayan ng tao, ng sila, ang tao. For our information mga kapatid, ang tao ng nilalang ng Diyos, ang tao ng siya'y nilalang ng Diyos, hindi siya nilalang para sa mababang kalalagayan. Ang tao ay nilalang nakawangis ng Diyos, sabi ng Genesis chapter 1 verse 26. Ang Diyos ang siyang wangis ng tao. Ang tao ay katulad ng Diyos. At ang tao ay inilagay ng Diyos sa kanyang creation. In fact, sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nag-create ng Garden of Eden. At ang Garden of Eden ay isang pinakamagandang lugar. At ang nilikhang tao ng Diyos ay kanyang inilagay sa pinakamagandang lugar na tinawag na halamanan ng Eden. Na doon ay naroon ang lahat ng kanyang pangailangan. And we cannot imagine mga kapatid kung ano ang kalalagayan ng tao bago ang pagkahulog sa pagkakasala. Pero isang bagay ang ating matitiyak, mga kapatid, ang tao ay ginawa siyang tagapagpamahala ng buong kalikasan, ng buong nilalang ng Diyos. Yan ay mababasa natin sa Acts or sa Psalms chapter 8 na ano ang tao? Ang tao ay pinakamababa. Mababa ang kanyang kalalagayan kaysa mga anghel. Ngunit siya ay sa kanya ibinigay ang kapamahalaan. Sabi ng Psalms 8, verse 5, "Yet you have made him a little lower than God." Ignilalang mo siya na mas mababa ng kaunti kaysa sa Diyos. Ngunit siya ay iyong pinutungan ng kaluwalhatian at ng karangalan. See, nilagyan, pinutungan ng tao. Ibig sabihin, ang tao, mga kapatid, ay nasa mataas na kalalagayan in the first place. And you crown him with glory and majesty. So yung salitang glory ay honor. Yung salitang majesty, ang salitang majesty ay meron itong pagpapakita ng dominion. Ibig sabihin, meron siyang control di sa ibabaw ng lupa. And verse 6, sabi ng wikang Tagalog, sa verse 6, sabi niya,
iyong ipinapagtaglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay, iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ibig sabihin ng inilagay sa ilalim ng paa, ang tao ang siyang merong dominion, merong control sa lahat ng bagay na nilalang ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Alam niyo ba mga kapatid na supposed to be, hindi ang tao ang tatakbo sa leon kapag siya hinahabol. And supposed to be, ang tao ang magkukuman sa leon at ang leon ay magbabaw sa kanya. At yan ang kalalagayan ng tao. Pero na ang tao ay mahulog na wala sa kanya ang ganitong klaseng authority at ang nalagay sa kanya na supposed to be na ang hayop ang matatakot, ang tao na ngayon ang natatakot dahilan ang tao ay nasa mababa ng kalalagayan. So kung titingnan natin ang ganitong bagay ay makikita natin ng ang tao ay mahulog sa pagkakasala. Ang nangyari po, ang kaaway o si Satanas ngayon ang nagkaroon ng tinatawag na dominion dito sa ibabaw ng lupa. Whether we like it or not, whether you believe it or not, mga kapatid, ang kaaway ang siyang nagro-rule ng sanlibutan ito. Hindi siyang nagro-rule at ang nagro-rule dito sa ibabaw ng sanlibutan ito. So makikita natin sa banal na kasulatan, so ang tao ay naideklara na isang captive mula ng panahong yun. At ang bumihag sa kaniya ay walang iba kundi ang kaaway. Sabi ng banal na kasulatan ay makikita natin, so ang tao ay tingnan natin ang mababang kalalagayan na ng tao. Sa Romans chapter 7 verse 14 ay pinakita rito ang tao, ang kanyang kalalagayan. Sa verse 14, sabi ng verse 14, sabi niya, "For we know that the law is spiritual, but I am of flesh, sold into bondage to sin." Tingnan natin sa Tagalog. Ano sabi diyan? Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Well, ang tao ngayon, hindi lamang sila basta ang kalalagayan nilang pagiging captive, ang nagro-rule sa kanila ay ang kaaway. Ang kaaway ang siyang nagro-rule sa kanya. Si Satanas na siyang tinawag na the God of this world, ang siyang nagro-rule sa kanya. At sabi rito, dahilan ang tao ay naipagbili. Ang sumunod na pangungusap ay pagpapakita ng kalalagayan at tunay na kalalagayan ng isang tao. Verse 15, sinabi riyon, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko, datapot ang kinapuputan ko, yaon ang ginagawa ko. So dito, pinapakita na ang gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Ganyan ang kalalagayan ng captive, di ba? Ang kalalagayan ng captive, yung gusto mong gawin, ay hindi ka malayang gawin. Kung ano yung ayaw mong gawin, yun ang ipinapagawa sa iyo. So, therefore, makikita natin ang tao ay nasa ilalim siya siya ay nasa captivity. Captive siya. Kalalagayan ng tao. Sabi niya, gusto ng tao, di ba? Ang tao gustong gumawa ng mabuti. Pero sa panahon na gusto niyang gumawa ng mabuti, meron namang mga manunukso. Kung kailan gagawin niya yung mabuti, tutuksohin siya. So, nakikita niya na mas madaling gawin ang ganitong bagay kaysa sa gawin ang matuwid na bagay. Kaya siya ay madaling nahuhulog sa ganitong kalalagayan. So, kung yung ayaw niya, ang siyang kanyang nagagawa. Well,
nakarinig tayo ng mga lalaking pag sila ay nalalasing at kapag sila ay dahilan sa kalasingan, nadukutan sila, na nawala ang kanilang mga pag-aari, sabihin nila, ayaw ko nang maglasing. Ayaw ko nang uminom. Pero bibilang ng ilang araw, balik siya doon sa paglalasing. Why? Dahilan siya ay captive. Do you get the point? Ang tao ay captive. At sabi dito, ngunit verse 16, ngunit kung aking ginagawa, but if I do the very thing, ngunit kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Verse 17, kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Nakuha niyo na, mga kapatid, saan ang tao captive? Captive siya sa siya ay bilanggo. At bilang bilanggo, siya ay bilanggo para gumawa ng kasalanan. Sabi niya, hindi, kapag gagawin ko ang hindi ko ibig, pagpapakita lamang dito na hindi akong gumagawa nito, kundi yung malakas na puwersa sa loob ko na nananahan sa akin na tinatawag na kasalanan. Ang kasalanang tumitira sa akin, yun ang gumagawa sa loob ko. Meron pang isang talata sa aklat ng John 8:34, ang sabi ng ating Panginoon, ng sino mang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Sino man, everyone who practice sin is a slave to sin. So, tinawag siya na, ano sabi diyan? Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Now, tell me kung ang tao ay hindi siya captive. So, kung gayon ang tao ay captive, then wala siyang magagawa. At kung ang tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, ano ang mangyayari sa kanya? Ano ang kanyang kakahantungan? Kakahantungan ba niya yung tinatawag na siguro naman ako'y maliligtas? Siguro naman ay ako'y hindi mapupunta sa kapahamakan? Well, mga kapatid, at sinasabi niya, siguro naman ang Diyos ay maawain sa akin. Well, yun ang magandang balita, ang Diyos ay mahabagin. At dahilan sa ganitong bagay, alam nyo, nakikita natin, pinapakita ng banal na kasulatan kung gaano ang kaaway si Satanas ang siyang nagro-rule sa ibabaw ng sanlibutan ito. Tinawag siyang the God of this word. Sa Luke chapter 4, verse 5 to verse 7, isang pangyayari ang nangyari sa ating Panginoon. Meron tatlong temptation na ginawa si Satanas sa ating Panginoong Hesus. Ang unang temptation ay gawin kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Pangalawang temptation, sabi niya, nasa taluktok siya ng templo, tumalong ka, dahilan nasusulat, aalalayan ka ng mga anghel upang wag matisod ang iyong paa sa mga bato. Sabi ng Panginoon sa kanyang sagot, sabi niya, wag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ang huling temptation ng Panginoon sa ating Panginoon ay pinakita sa kanya ang buong kaluwalhatian doon. Sabi niya, at inakyat pa niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan ito. Lahat ng mga kaharian sa sanlibutan ito. Next verse, sabi ron, verse 6. At sinabi sa kanya ng dyablo, at sabi niya, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalang ito at ang kalawalhatian nila.
So, ibibigay niya ang alin? Authority and the glory. Ibibigay niya, di ba? Yan po ang gustong-gustong makuha ng tao. Gusto niyang makuha ng lahat ng gustuhin niya ay mapunta sa Kanya. At gusto niyang makuha ang buong kayamanan at karangalan. Sabi niya, ang lahat ng yan, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang kapamalaan at ang kalawalatian nila sapagkat ito'y, pakinggan ninyo, at ang kalawalatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin. So therefore, makikita natin, sa Biblia mismo ay nagsasabi na ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan at kapamalaan ng kaaway. Siya ngayon ang nagro-rule sa sanlibutan ito. So pinapakita, so sabi niya, it has been delivered to me. Ito'y ibinigay sa akin. Kailan ito ibinigay sa Kanya? Kailan ito napunta sa Kanya? Nang nahulog ang tao na supposed to be na siyang ruler, to have that have the dominion, na siyang merong kapamahalaan dito sa ibabaw ng lupa. At nang siya ay tuksuhin ng kaaway. Well, mga kapatid, ang kagaya ng isang laro sa yung labanan sa Israel at ng mga Philistines. Naalala ko sa panahon ni David and Goliath. Sabi niya, hindi na natin kailangang maglabanan ng armies sa armies. Ang kailangan ko lang, bigyan niyo ako ng isang tao at merong isang tao at yun ay si Goliath. Sabi ni Goliath, isang tao lamang ang aking kailangan. Kapag natalo niyo ako, ay alipin namin kayo. Pero, pag natalo niyo ako, alipin ninyo kami. Ngunit kapag natalo ko ang isang lalaking yan, ay alipin namin kayo. That's the name of the game. Yan ang pinag-uusapan sa labanan. At nang ang unang-unang tao na nilalang ng Diyos ay natalo ng kaaway, then lahat ng mga naging anak ni Adan ay nasa ilalim na ngayon ng captivity at nasa ilalim na ngayon ng pagkabihag sa kamay ng kaaway. So gayon ang pangyayari. So, alam niyo ba na pinapakita ng banal na kasulatan sa isang talata. So, siya ang merong pagro-rule dito sa ibabaw ng lupa. Nasa kanya ang control at dominion. Nasa kanya ang sabihin natin yung sovereignty. Nasa kanya yung buong teritoryo ng sanlibutan ito, ng mundong ito ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ano-ano ang mga bagay na nasa ilalim niya? Now, tingnan natin. Ang sabi ng ating Panginoon sa isang verse sa aklat ng John chapter 10 verse 10. Sabi niya, ang kaaway na dilit iba, si Satanas, ay naparito upang ano? Sabi niya, ang magnanakaw ay naparito, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi ano? Magnakaw, pumatay, pumuksa. Yan ang gawain ng kaaway. Ngunit, pansinin ninyo, ang kaaway, si Satanas, na siyang, ang kanyang dominion, ang kanyang paraan ay pagnanakaw. Siya ay isang magnanakaw at ang gawain ng magnanakaw ay magnakaw. Ngunit, ang paraan ng pagnanakaw ay makikita natin, ito ay sa paraan ng pandaraya. Di ba? Paraan ng pandaraya. So, ibig sabihin, ang teritoryo ng kaaway ay tinawag ito ng Colossians 1:13 na kingdom of darkness. Kingdom of darkness. At ito ang kanyang nirule. So, nasa kanya ang pandaraya. Ang kanyang gagawin ay dadayain ng tao. At kapag ang tao ay wala siyang
alam sa plano ng Diyos. Because of his ignorance sa kalooban ng Diyos, siya ay madaling malilinlang ng kaaway. So nariyan ang paraan ng kanyang pagnanakaw ay sa pamamagitan ng deceit or deception, sa pamamagitan ng ang tao kaya siya nadadaya because of the ignorance ng isang tao. So isa pang bagay na pinapakita rito sa aklat ng Hebrews chapter 2 verse 12. Hebrews 2 verse 14 rather. Anong sabi riyan? Pinakita sa verse na ito, sabi niya, dahil dito ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol o mapuksa yaong may paghahari sa kamatayan sa makatudbaga ay ang diablo. Now, hindi lamang siya may-ari o nasa ilalim ng kanyang authority ang sanlibutan ito. Isa pang nasa kanyang kapangyarihan ay ang ano? Ay ang kamatayan. Isa sa kanyang weapon o kanyang lakas o kapangyarihan ay ang kamatayan. Pero bago niya ang tao patayin, bago ang tao mamatay, then kinakailangan muna niyang ang tao ay dayain ang tao, at dahilan sa kanyang ignorance sa kalooban ng Diyos, i-offer sa kanyang magagandang bagay kagaya ng ginawa niya sa ating Panginoon. Salamat na lamang ang ating Panginoon ay alam niya kung ano ang layunin para sa kanya. Ang layunin para sa kanya ay, can you imagine, ang ating Panginoon ay sinasabi sa kanya, sabi ni Satanas sa ating Panginoong Hesus, lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay luluhod sa akin at sasamba sa aking harapan. Well, mga kapatid, ang ating Panginoon ay hindi nagpadala. Alam niyo kung bakit? Bakit siya luluhod? Bakit siya sasamba kay Satanas? Samantalang siya ay nakatalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Sa kanya ang lahat ng mga bagay na ito. I-offer mo sa akin ang isang bagay na sa akin. Nakuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Si Satanas ay nandaraya siya na pinapakita niya na tila meron siyang kapamahalaan. Well, binigyan siya ng pagkakataon sa maiksing panahon na kanyang i-rule ang mundong ito. Pero merong panahon ng pagtatapos ng kanyang pag-rule sa ibabaw ng sanlibutan. Kailan ito? Sa panahon na darating ang tunay na nagmamay-ari. At sino nagmamay-ari? Ang aklat ng Hebrews chapter 1, verse 2. Sabi nito ng verse 2, anong sabi niyan? Sabi niya, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Na sino ang anak na ito? Ito yung ating Panginoong Hesus. Na siya'y itinalaga na na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. So, anong ginagawa ng kaaway? Dayain ang tao. Na ipakilala na siya ang nagmamayari. Di ba? Yan ang ginagawa ng mga tao ngayon. Isang property na hindi naman sa kanya, ipapakilala, maglalabas sa mga dokumento at kanyang ibibenta, isasanla. Yung pala, yung isang pinagsanlaan at kumagat, panglima na pala siyang pinagsanlaan. At magmukat-mukat niya, nung magkiklaim na siya at magmumove in na siya, na nakita niya na hindi lamang pala siya ang pinagsanlaan. So ito ay paraan ng pandaraya. At ganoon ang paraan ng kaaway. Ang si Satanas ay gusto niyang lumuhod ang Panginoon at ang Panginoon na hindi siya nag-give in. Alam niyo kung bakit? Alam niya ang sanlibutan ito ay kanya.
Ang buong mundo, ito ay kanya. Well, sa kasalukuyang panahon ay hindi pa niya nakukuha dahilan, ang sanlibutan ay nangangailangan ng ransom. Wala pa sa kanyang kamay ang buong sanlibutan. Dahilan, ang buong sanlibutan ay nahulog sa maruming kamay ng kaaway dahilan sa pandaraya. So nagapi niya ang unang tao at nahulog sa kanya, napunta sa kanyang kapangyarihan ang pamamahala sa buong sanlibutan. Pero mga kapatid, merong gustong gawin ang Panginoon at yan ay ang tinatawag na pagtubos. At dito sa pagtubos na ito, dahilan ang pagtubos ay mahal. Ang katubusan ay mahal, na ito'y hindi kayang ibigay ng sinuman. Even Adam himself, he cannot redeem even his own life. Hindi niya kayang tubusin kahit ang kanyang sarili. At nang unang madaya ang babae, nang madaya ang babae, wala siyang ibang pwedeng gawin. Hindi niya pwedeng iwanan ang babae, kundi ang kanyang tanging pwede niya lang gawin ay damayan ng babae. At sila'y kapwa na nahulog. So, ang sabi ng banal na kasulatan, ang lalaki ay hindi siya nadaya. Ang babae ang nadaya. At ang lalaki ay nakibahagi sa kanyang kasalanan at siya ay naging transgressor. Naging manalalangsang. Sinuway niya ang kalooban ng Diyos. Pero hindi siya nadaya in the first place. Ang babae ang nadaya, pero wala siyang magawa kundi kanyang damaya ng babae na binigay ng Panginoon sa kanya. Since then, ang tao at ang buong sanlibutan na nasa ilalim supposed to be ng kapamahalaan ng tao ay nawala sa kanya ang control ng lahat ng mga bagay. Ang tawag, hallelujah, ngunit mga kapatid, ang Diyos, dito ang idea ng ransom, mga kapatid, ang idea ng ransom ay hindi kagaya ng idea na nakikita natin dito. Ang idea ng ransom dito sa mundong ito ay isang masama na siya ay kumidnap sa isang mayaman at siya hihingi ng ransom at yung ransom ay mapupunta sa kanyang sarili para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ngunit sa Diyos, ang ransom ay kakaiba. Ang Diyos ang humihingi ng ransom. At ang nasa pagkabihag ay ang mga tao. Ngunit ang ransom ay hindi kagaya ng ginagawa ng mga tao na para sa kanyang sariling kapakanan ang ransom. Pero mga kapatid, ang ransom na hinihingi ng Diyos, kapag ito ay nabigay, ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kalila ng mga nabihag. Amen. For the sake of the captives, for the sake of the whole world, for the sake of the whole people. At makikita natin, dahilan ang ransom ay mahal. Alam niyo ba, ang Diyos ang humihingi nito at walang sino man na kayang magbigay. At nang wala ng sino mang makapagbigay, ang Diyos ang gumawa ng paraan para ibigay ang ransom. Ano sinabi ng banal na kasulatan? For God so loved the world. The world is under captivity. Ang mundo ay nasa ilalim ng captive ng kaaway, nasa kamay ng kaaway. Ngunit gusto niyang kunin muli ang kanyang mga anak. Gusto niyang kunin uli ang mga anak ng Diyos. Ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak, gusto niyang kunin, pero hindi niya ito pwedeng gawin by force. Amen. Dahilan kung gagawin niya ito by force, it is illegal. At sabi pa nga ng kasabihan, hindi mo pwedeng itama ang pagkakamali o hindi mo pwedeng ituwid ang pagkakamali sa isa pang pagkakamali. Kung ang bayan ng Diyos, kung si Adan ay nahulog sa kamay ng kaaway sa pamamagitan ng deceit, ng pandaraya,
Hindi gagawin ito ng Diyos. Hindi niya pupwersahin, hindi niya gagamitin ang kanyang lakas at puwersa at kapangyarihan para uli makuha niya mga anak ng Diyos. Well, gusto niyang itong idaan sa legal na paraan. Praise be to God. Hallelujah. Gusto niyang idaan ito not in a deceiving way, deceptive way, hindi sa paraan ng pandaraya. Gusto niya itong gawing legal. Para ano? Para kapag gawin niya ang lahat ng mga bagay, wala nang habol ang sinuman. Do you know that? Mga kapatid, ang ginawa ng Diyos, siya mismo ang nagbigay ng ransom para sa bawat isa sa atin. Siya ang humingi ng ransom. At walang sino man na pwedeng makapagbigay ng ransom. So ngayon, ang ginawa ng banal ng Diyos, sabi ng Ephesians Book of Ephesians chapter 2, verse 4, sapagkat ang Diyos ay mayaman sa awa. Ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Siya mismo ang nag-provide ng ransom. It is now this ransom is the most expensive ransom. It's the most expensive ransom ever. Hallelujah. Sa kasaysayan ng mundo. Dahilan, anong sabi ng banal na kasulatan dito? 1 Peter chapter 1 verse 18. Anong sabi riyan sa verse 18? Na inyong nalalaman na kayo'y tinubos, hindi sa mga bagay na nasisira na kagaya ng pilak o ng ginto. Hindi, hallelujah, alam nyo ba na lahat ng ginto sa mundong ito ay pag-aari ng Diyos? Dahilan ng ginto, mga kapatid, hindi ito ang kayamanan ng Diyos. Ang ginto ay palamuti ng Diyos sa kanyang lupa. Did you know that? Ito ay ginagrab ng mga tao, kinukuhang kayamanan ng mga tao. But the truth of the matter is, ang katotohanan, ang ginto, hindi ito ang kayamanan ng Diyos. Ang diamante, ang lahat, ang ruby, ang lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng salibutan, hindi yan ang kayamanan ng Diyos. Yan ay palamuti lamang. Ang totoong kayamanan ng Diyos ay ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kahabagan. At dahilan sa kanyang napakalaking pag-ibig at napakalaking awa at habag na hindi na kayang ibigay ng tao ang mabigat at mataas at napakalaking ransom, siya na ang nagbigay ng ransom na ito. God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Dahilan, doon pa lamang nang mahulog ang tao ng tao sa kamay ng kaaway, ang Diyos ay nagsabi kay Satanas o sa serpente, sabi niya sa chapter 3, verse 15 ng book of Genesis, sabi rito, I will put enmity between you and the woman. Ako ay, tingnan natin ang verse na yan. Pag-aalitin ko ikaw ang serpente at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. At the very moment na ang tao ay mahulog sa pagkakasala, ang Diyos ay nagsalita sa serpente. Sabi niya sa kaaway, titiyakin ko sa iyo, merong darating na dudurog sa iyong ulo. Merong kukuha at ibabalik ko ang aking mga anak pabalik sa akin. Hallelujah. But brothers and sisters, ito ay unang, alam niyo ba, ang gospel ay unang ipinangaral sa serpente. Ang ebanghelyo, ang mabuting balita ay unang ipinangaral sa serpente upang ipakita darating ang panahon, tutubusin ko at kukunin ko uli ang aking mga anak. At kung ang unang Adan ay kanyang nadaya, merong darating na tinawag na huling Adan. And this last Adam
hallelujah, ay hindi na siya madaraya pa ng pandaraya ng kaaway. Ang huling Adan ang siyang tutubos dahil ang huling Adan ang magiging ransom mismo. His life will be a ransom. Ang kanyang buhay ay magiging katubusan. No, makikita natin, ang verse na ito ay nagpakita na ang tinubos tayo. Sabi ng verse 18, nalalaman natin na tayo'y tinubos hindi sa mga bagay na nasisira, na kagaya ng ginto, na kagaya ng pilak, kundi ng ano? Mula sa inyong walang kabuluhang paraan, 1 Peter 1:18, na inyong namana sa inyong mga magulang. Verse 19, kundi ano? Kundi sa mahalagang dugo na kagaya ng kordero na walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Alam niyo ba mga kapatid, sa banal na kasulatan, kung nakakarinig kayo ng salitang blood money, ang salitang blood money ay nanggaling ito mismo sa Biblia. Ang blood money, ang dahilan, ang buhay ng tao ay merong halaga. Kaya ang kanyang dugo, kapag ito ay naibuhos, ay ito'y tinutumbasan. Nakakaawang nilang na kapag nasagasaan ng isang malaking kumpanya, ang ibibigay lamang sa kanya ay 10,000, 20,000, 50,000. Pero mga kapatid, ang dugo ay merong halaga. Di ba minsan kapag ang tao, merong taong namatay na napakabait, sabi niya, sayang ang taong yan. Bakit siya'y namatay? Bakit hindi pa namatay yung mga walang kwentang tao rito sa ating nayon? Bakit siya pang namatay? So, binavalue nila ang tao base sa kanilang ugali, katangian. At ano nyo, ang ating Panginoon ay ganun din. Hindi siya naging mataas ang kanyang value. Hindi dahilan siya ipinanganak na walang kasalanan. Alam niyo ba kung bakit siya naging mataas ang value ng dugo ng ating Panginoon? It is not because He is sinless. Kaya naging mataas ang value ng dugo ng Panginoon sapagkat ito, siya ay obedient. Ulitin ko, parang hindi nyo nakuha. Hindi dahilan sa kanyang pagiging walang kasalanan, sinless ng ating Panginoon, ipinanganak sa ibabaw ng sanlibutan, pero hindi yun. Siya ay mahalaga, pero siya ay lalong naging mahalaga ng kanyang gawin ang lahat ng kalooban ng Diyos Ama na pinapagawa sa kanya. Thus He become valuable. That's the reason why His blood it's become so precious. Bakit ang kanyang dugo? Alam niyo ba, gusto kong buksan sa inyo ang ganitong bagay at ating maintindihan. Ang chapter 53 ng Book of Isaiah ay tinawag ang ganitong salita. 53 verse 10. Sabi rito ng chapter 53 ng Book of Isaiah, verse 10, but the Lord was pleased to crush him, putting him to grief. If he would render himself as a guilt offering, he will see his seed. Well, tingnan, gusto kong basahin ang King James Version. Ang King James Version, sabi niyan, yet it pleased the Lord to bruise him. Ito yung hula sa ating Panginoong Hesus. He has put him to grief. When thou shalt make his soul
Bakit hindi lamang ginamit yan yung life? Hindi lamang life. When He make His life an offering for sin, but ginamit yung soul. Hindi ba kayo nag-iisip bakit ginamit ang soul? Well, gaya ng translation. No. It is not just because of the translation. Kaya soul ang ginamit dyan, dahilan sa soul, naroon ang will ng isang tao. Ang soul, naroon ang desisyon ng isang tao. Sa soul ng isang tao, doon pwede siyang tumanggi at pwede siyang sumang-ayon. Dahilan doon sa soul, ay naroon, it is the seat of the will of the man. Doon siya nagpapasya. Dahilan, kaya ginamit yung soul dito. Alam niyo ba, ang tao ay pwedeng mamatay na hindi niya gusto. Di ba? Do you get my point? Naalala kong isang in-execute ng lethal injection, ang well-known na si Echegaray. At the very last moment ng kanyang buhay, ay tinatanggihan niyang siya'y makasalanan. Tinatanggihan niyang siya ang nang-rape sa kanyang anak, kung di magkamali. Tinatanggihan niya ang ganitong klase ng heinous crime. And yet, namatay siya. Pero hindi siya namatay sa kanyang kagustuhan. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, when you shall make his soul an offering for sin. Dahilan ang sabi ng John chapter 10, ang sabi ng ating Panginoon, kusa kong ibinigay ang aking buhay. Walang kumuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinigay at ito ay kapahayagan na aking tinanggap sa aking Ama. Kusa ko itong ibinigay at may kapangyarihan akong ibigay ito dahil nasa Kanya ang will. May kapangyarihan akong ibigay at may kapangyarihan din akong kunin ang bagay nito. Well, that's the reason the word here ng King James Version, soul. Dahilan nagpasya ang ating Panginoon ay, it is written in the book, to do your will, O God. Now mga kapatid, does it become, the blood of Jesus becomes so precious and valuable? Pwede siyang mamatay na bigla na lamang, dadanak din ang kanyang dugo kagaya ni Abel. Pero ang dugo ni Abel ay mahalaga, di ba? Sabi ng Book of Hebrews, ang dugo ni Abel ay mahalaga dahilan it is a righteous blood. The righteous blood of Abel. Ang sabi ng banal na kasulatan, patay na siya, nagsasalita. Dahilan yung kanyang sariling katwiran ay nagpapatotoo na siya'y matuwid at siya ay pinatay ng walang kalaban-laban. That's the reason the blood of Jesus become so precious. At ito ay hindi ang taong may gawa, ang Diyos. Special ang kapanganakan ng ating Panginoon. Do you know that? He is born from a virgin. Siya ay pinanganak sa pamamagitan ng isang dalaga. Hindi siya nabahiran ng anumang kasalanan. At siya ay inihiwalay niya ang kanyang sarili from his childhood up to his ministry. Up to the time na siya nasa ministry, sabi ng Panginoon sa 17 ng Book of John, I sanctify myself because of you. For your sake, I sanctify myself. I separate myself. 12 anyos na bata, hindi naglalaro ng jolen, hindi naglalaro ng piko, hindi nakikisama sa mga bata. 12 anyos na bata, naroon sa templo ng Diyos, nakikipagsalitaan, nakikipag-usap sa mga pariseo, sa mga doctors of the law, nagtatanong, nag-uusisa, sumasagot, at nakita nila ang karunungan. At sa 3 taon ng kanyang ministry,
ay dinedicate niya ang kanyang sarili at sabi niya, my food is to do the will of Him that sent me and to finish His work. And at the end of His day, the very last hour of His life, He cried, habang siya'y naroon sa cross, sabi niya, it is finished. Hallelujah. It is finished. Ibig sabihin, I have done everything. I have done every little bit of the scripture that is written for me. Lahat na nakasulat sa Kanya, para sa Kanya, ay Kanyang tinupad on the very dot. At nang siya ay mamatay, mga kapatid, that's the reason ang kanyang dugo ay mahal. Praise be to God. His blood is so precious. Punuin na nila ang Pampanga na napakaraming nakapako sa krus. Hindi nila kayang tumbasan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga nakapakong yon ay mga sinner pa rin, mga makasalanan pa rin, that also, lahat sila ay nangangailangan ng redemption. But brothers and sisters, alam niyo, sabi ng Banal na Kasulatan, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, ginawa niya ang binigay ang ransom na ito. Kaya't sabi ng ating Panginoon, sabi niya, hindi ako naparito para paglingkuran. Hindi siya isang master na nakaupo, kukuya-kuyakoy at pinagsisilbihan. Sabi niya, naparito ako para maglingkod at ibigay ang aking soul. That's the reason I take your attention yung salitang my soul for a ransom. I will give my soul as a ransom for many. Well, mga kapatid, if there in the history, there is a very expensive ransom na ibinigay dito sa panahon ng ating Panginoon, ng kanyang ibigay ang kanyang sarili buhay. Makita natin ang bahaging ito sa pamamagitan ng ang salitang, hindi ko pa napuntahan ang salitang ransom, mga kapatid. Ang ating oras ay hindi sapat, pero pwede natin puntahan sa mga sumusunod na panahon. Pero pinakita ng Banal na Kasulatan, yung salitang ransom sa chapter 20, verse 28, ay nagsasabi ng ganito, to give his life a ransom. Yung salitang ransom dyan, or salitang ransom, ay galing siya sa salitang lutron, nang ibig sabihin ay price paid, a ransom. Redemption, price for atonement. Now, mga kapatid, ngayon, yan ang dahilan nang ibinigay niya ang bayad na ito. Hallelujah. Ang bawat isa ay dapat makilala niya paano siya binayaran ng halaga. Now, wag nating isipin, mga kapatid, na ang pagbabayad ng Panginoon ng ransom ay isang bultuhan, dahilan ibinigay niya na ang kanyang sarili as a ransom. Ibig bang sabihin ay lahat ng tao ay nabili na automatically? No, brothers and sisters. Kinakailangan ikaw mismo sa iyong sarili ay makilala mo na ikaw ay binili ng halaga. Now, mga kapatid, paano mo papatunayan ng isang bagay
na yung hawak-hawak ay bayad na. Ang tanging paraan para may presenta mo na ang bagay na yung hawak-hawak ay bayad na. Walang ibang kukunin ng gwardiya sa paglabas mo sa exit. Hindi hanapin ang yung credential. Hindi niya titingnan ang yung ID. Hindi niya titingnan kung ikaw yung mabuting tao. Ang kanyang hihingin sa iyo, nasaan ang resibo, bakit mo dala-dala ang bagay na yan. And then after you present the receipt, ikaw may pababayaan niya na. At alam niyo ba mga kapatid, merong isang patunay na ikaw ay binili ng halaga. Ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Romans chapter 8, verse 14 to 16, sabi ng verse na ito, sa 14, for all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. Ilan man ang pinapatnubayan o pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Pero you have not received, hindi nyo tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot na tapat, tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup o sa ibang salita, spirit of adoption. Sabi niya, at upang kayo ay sumigaw na aking ama. Now, alam niyo ba, kung tatapusin natin ang verse na ito, ang verse 16, sabi roon, verse 16, ang Espiritu rin, ang Espiritu ito, ang Espiritu ng Diyos, ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Now mga kapatid, ang katunayan ng isang tao ay nabili ng halaga ay sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay sa Kanya. Dahilan sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Gawa, Acts chapter 2 verse 38, sabi niya, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So pinakita rito, ang patunay ng isang tao ay siya ay tinubos. Siya ay tinubos ng ransom na ito o binayaran ng ransom na ito ay siya ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Now, tandaan ninyo mga kapatid, alam niyo ba, ang dugo ay hindi lamang basta kulay pula. Ang dugo, ito ay naroon ay ang buhay. Diba? Kapag ang isang tao ay naubusan ng dugo, mamamatay ang tao. Pero kapag ang tao sa panahon ng kanyang nababawasan ng kanyang dugo at halos maubos na, kapag siya'y sinalina ng dugo, siya ay pwedeng makasurvive. Dahilan ang dugo, mga kapatid, ay naroon ang buhay. And you know, alam niyo ba, kapag iyong tiningnan ang isang patak ng dugo, pag kumuha ka ng isang patak na dugo at inilagay mo sa isang glass at pinatungan siya ng isa pang glass sa ibabaw,
At ito'y inilagay sa ilalim ng lente ng microscope. At habang ito'y sinuzoom up to 1,000 times, hindi lamang 2 times, kundi 1,000 times, kapag tiningnan mo ang dugo sa ilalim ng microscope, under 1,000 times, makakakita ka ng bilog-bilog doon sa dugo. Ito'y sa isang patak lamang. Makakakita ka ng bilog-bilog na bahagi doon na yun yung tinatawag na blood cells. At habang tinitingnan mo, kapag tiningnan mo ang dugo, makakakita ka na parang nagdikit-dikit na mga bilog na parang mga coins. And therefore, dito ko nakikita na ito, ang dugo ay kagaya ng salapi. Tingnan ninyo sa ilalim ng microscope, pwede nyo i-search at tingnan ninyo ang dugo para siyang nakabuntong mga coins. Mga coins na nakabunton. At kapag ito ay hinaluan ng konting tubig, kaya siya nagpo-flow siya. Pero ang dugo mismo ay makakakita ka na nakabunton na mga cells, yung red blood cells. Dahilan, ito ang carrier ng buhay. Ito ngayon ang carrier ng buhay. Nang nakita ko yung dugo sa ilalim ng microscope, I am convinced sa sinabi ng banal na kasulatan, ito ay mahalagang dugo ng ating Panginoon. Ang nakikita ay dugo ng tao. Pero kung ating titingnan ang isang talata sa aklat ng 1 John chapter 2, verse 2. Sabi rito, chapter 2, verse 2 ng 1 John, at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa atin. Now, pakinggan nyo ito. Siya ang pampalubag sa ating kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanlibutan din naman. Ano ang cover ng dugong ito? Just a drop of a blood. Just a drop of it. Kapag tiningnan mo ay isang bungkos ng mga coins naroon. And how much more kapag when Jesus poured out all His blood from His own vein. Nang kanyang ibuhos ang kanyang lahat ng dugo na natitira sa kanya, buong katawan niya ay nagkaroon ng outlet, parang fountain. Kaya merong awit, there's a fountain that is filled with blood. Because from head down to his foot are full of wounds. Ito ay labasan ng dugo. Mula sa ulo hanggang sa kanyang paa ay dumadanak ang dugo at ito ay naging pambayad para sa bawat isa. Now, for the last verse, So, ang pagbili sa atin, pagbibigay ng ransom, hindi ito isahan, bultuhan, ito ay individual. This is individual. Ito ay individual. Upang ang pagtanggap mo ng Espiritu ng Diyos ay pagpapatunay na ikaw ay binili ng halaga. Last verse, 1 Corinthians chapter 6. Sabi rito, verse 20 in chapter 6. Basahin muna natin sa English. For you have been bought with a price. You have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Sa Tagalog, sapagkat kayo'y
binili sa halaga. Ang bawat isa ay binili ng halaga. Bawat isa na nakaranas ng katubusan. Personally, ikaw ay natubos. At pagkatapos mong matapos mong ibinigay na ang ransom money. Ngayon, ang ransom money ay pwede mong kunin para sa iyo at iyong angkinin at ito ay magiging daan para sa iyong katubusan. Hallelujah. At kapag ikaw ay natubos, ibig sabihin, malaya ka na sa bumihag sa iyo. Amen ka sa iyo, madada. Ulitin ko, kung ikaw ay natubos, at kapag ang kabayaran ay naibigay na, well, ang nag-captive sa iyo ay wala nang magagawa, kundi ikaw ay palayain. Hindi ka na niya pwedeng pigilan pa, dahilan ng gawain ng Panginoon is to proclaim captivity o proclaim freedom. Ano sabi rito? To proclaim release to the captives. Ikaw ngayon bilang isang dating captive, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, ay pwede kang maging malaya. At kung ikaw ay tumanggap ng buhay, ng dugo, kinilala mo ang ransom money na pinambili sa iyo, then you will be free. Ang tanging gagawin ng kaaway ay dayain ka at ilingid sa iyo, sabi ng banal na sulatan, binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga kaisipan ng mga tao. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, binubulag niya, verse 4, sabi ng verse 4 na yan, 2 Corinthians 4, in whose case, sa Tagalog, sabi niya, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaliwalatian na Kristo na siyang larawan ng Diyos. Pilit na dinadaya ng kaaway ang mga tao na ikinukubli sa kanila ang katotohanan ito. Dahilan, the very moment na maintindihan nila ang katotohanan ito, sila ay magiging malaya. Praise God. Thank you for the blood. Palakpakan natin Panginoon. Praise God. Hallelujah. Awitin natin ang isang awit. Thank you for the blood applied. Alala niyo ba yung kantang yan? Hallelujah. Amen. I hope ang bawat isang mga kapatid, sila na makakarealize ng ganitong bagay, sila ang pinakamasayang tao sa ibabaw ng sanlibutan. Dahilan sila ay nakaranas ng pagpapalaya. They were no longer captive. Sila ay malaya na. Praise God. Witin natin ang awit na yan. Thank you, Jesus, for the blood. Blessed be your name, O Lord Jesus. Amen. Salamat sa dugo ng ating Panginoon. Kung walang dugong yan, hallelujah. Wonderful name of Jesus. Thank you, Jesus. Wonderful name of the Lord.
itong napapanahon ngayon. Sapagkat ito na ang tunay na katuparan ng aking mga kautusan sa inyo. Makinig kayo sa mga mensaheng ipinapahayag sa araw na ito, sapagkat ito ang tunay at katotohanan. Ito ang sabi ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tingin ko ang ating maulo sa oras ito. Dakilang Diyos, kami ay labis na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa iyong napakadakilang gawa na iyong ginawa para sa bawat isa sa amin. Kung hindi ka gumawa ng iyong paraan, kung hindi ka kumilos sa Lord, kung hindi ka nag-unat ng iyong kamay, mananatili kami, hallelujah, sa aming pagkabihag. At ang aming direksyon, Lord, ay papunta sa kapahamakan. Ngunit, salamat dahilan sa iyong biyaya at sa iyong pag-ibig na iyong pinamalas sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong bugtong na anak bilang pantubos upang bayaran, hallelujah, ang aming kalalagayan, Panginoon, at bayaran upang kami ay may panumbalik, kagaya ng awit ng mga matatanda sa Book of Revelation, na habang sila ay umaawit, Panginoon, sila ay nagsasabi, nagpapasalamat kami sa Kordero sapagkat ikaw ang tumubos sa amin pabalik sa Diyos. Ibinalik mo kami, Panginoon, sa aming dating kalalagayan. Ang lahat ng bagay na nawala sa amin ay nagawang ibalik sa pamamagitan ng katubusan, ng ransom, ng dugo ng aming Panginoon. Lord, salamat sa oras na ito. Ikaw ang Diyos na patuloy, hallelujah, na magbigay ng linaw sa iyong mga anak, Panginoon, patungkol sa katubusan, patungkol sa kabayaran, sa halaga na iyong ibinigay para sa bawat isa amin. At Lord God, hallelujah, bayaan mong maintindihan namin ang ganitong bagay hanggang sa aming lubos na papag-unawa na kami ay hindi na bihag, Panginoon. Kami ay hindi na bihag dahilan binayaran na ng halaga ang bawat isa sa amin. At panahon na hindi upang paglingkuran ng sino man, kundi upang paglingkuran siya na tumubos sa bawat isa sa amin. Wala kaming pagkakautang sa lamang ito. Wala kaming pagkakautang sa kanino man. Ang aming pagkakautang, hallelujah, ay walang iba kundi sa Diyos na may-ari ng lahat ng mga bagay. Purihin ka, Panginoon, purihin ang iyong dakilang pangalan. At sa oras na ito, nais naming parangalan ka at kilalanin sa iyong biyaya at kabutihan sa bawat isa amin. Mapauwi sa iyo ang buong kapurihan, kalawalatian, at buong karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. And amen. Palakpakan natin Panginoon sa oras ito. So as I praise the Lord, hallelujah, purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Totoong siya ay gumawa ng napakadakilang bagay. Kung meron mang pinakamataas na halagang ransom na binayaran, ay walang iba kundi ikaw at ako upang maibalik para sa kanyang kaluwalhatian. Muli natin palakpakan ng Panginoon sa oras ito. Praise God.